Hi guys! Good evening or shall I say good morning, early morning ngayon sa Pilipinas. And paggabi na dito pero may sikat pa yung araw. Alam nyo naman pag summer dito, late na kung magdilim. Siguro mga 9:30 or 10 o'clock na tsaka yan didilim. Ngayon, anong oras na ba ngayon? It's 5:48 pa lang. Pero taas pa ng sikat ng araw mga Inday. As in, nakakaloka. OMG, I am happy to welcome you back into my channel. Nasa kitchen lang ako ngayon. And naghihiwa ng sibuyas. Magluluto ako ngayon ng beef. Stir fry na merong na-marinate ko na ito. Nasa rep ko lang ng ilang araw na. Siguro mga 2 days na nasa rep ko lang. Na-marinate na siya. Ayan, lulutuin ko lang. Ayan. Yes, lumabas na nga yung priority date mga Inday. And still, November of 2022. Hindi ko alam kung may adjustment. Sabi nila wala. Ganun pa rin daw. Yun pa rin daw yun yung priority date last month. But let us just all be thankful na hindi siya umatras ng sobra-sobra. Like mga 6 years or 10 years. Let us all be hopeful na pagdating ng new fiscal year ay, magkakaroon ng malaking, hindi naman sa malaking, siguro okay na adjustment pagdating ng new fiscal year sa October. Diba? Baka ang ginagawa lang naman ng USCIS ngayon is that pinaprioritize nila yung mga may priority date ng ng 2022 kasi marami pa talaga akong mga kasamahan na may priority date ng 2022 na hindi pa nakakaalis. Yung anak nga ng friend ko na ang priority date is July or June of 2022, kaka-issue lang ng visa. So, hopefully, yung mga friendship ko na merong, yung mga yung mga parating dito sa ospital namin na may priority date ng October 2022, yung mga November, October 2022, ay makarating na dito kasi sobrang unfair na para sa kanila. Ako, April of 2022 yung PD ko, pero 2023 pa lang, last year pa ako nakarating dito, nakakaloka. Kasi nga, current. Pero may mga aplikante pa talaga na nandyan sa Pinas na 2022, as in yung iba nga, May, June, July of 2022 pa yung priority date, pero hanggang ngayon hindi pa nakakaalis. Kasi nga palagi silang nauunahan sa pag-book ata ng appointment nung mga time din. I don't know kung hanggang ngayon, comment down below kung hanggang ngayon ay pa rin, sa CGI pa rin nagbubook ng appointment for a US Embassy interview. Nakakaloka. Ayan, mga Inday. So, as in, napaka-unfair para sa kanila. Meron nga akong no comment na lang may mga kasamahan nga ako or mga nurses na napunta dito. Day, imaginein mo, mas nauna pa yung PD nila kaysa sa mga nandito na. 'Di ba? May iba nga, January of 2022, aalis pa lang ngayon sa Pinas. O 'di ba? Pero yung mga October, yung mga September of 2022, matagal nang nandito. Nakakaloka, di ba? So, sometimes it's just a matter of kung gaano kayo kabilis mag-process ng inyong mga papeles. Kung ready talaga kayo agad-agad, tapos nag-current, gora, maunahan nyo pa yung iba, day. Pero ngayon, mukhang nagiging patas na yung embassy or yung NVC sa pagbibigay ng ng interview. Hopefully maging patas naman. Wag naman nating unahang makaalis yung nauna pa kesa sa atin. Wag nating itulad sa eroplano na yung mauna pang magde-disembark yung mga taong nasa hulihan. 'Di ba? Yung parang mahuhuli pa yung mga nasa unahan. Nakakaloka.
So, kung hindi man kayo tinamaan ngayon at yung priority date ninyo mga Inday ay nasa December of 2022 o kaya January of 2023, wag na kayong malungkot, or 2023 pa of June yung priority date ninyo, wag na kayong ma-imbier na mga Inday. Ang gawin ninyo mga Inday, magtrabaho kayo, kung may pera kayo, mag-masters kayo, i-busy niyo yung sarili ninyo. Yung mga nasa Middle East naman, mga Inday, wag nang bagutin. Wag na yung parang, ay, gusto ko na talagang mag-resign. Uwi na lang ako ng Pilipinas. Pwede naman akong mag-BPO. 'Di ba? Nagawa ko na yan mga Inday. Kung alam nyo lang, yung isipin nyo na, ay, USRN naman ako. Pagdating ko sa Pilipinas, meron naman akong magandang trabaho, 'di ba? Papasweldohan ako ng ganitong basic, 70,000, 60,000. Tapos magkakaano ako, ano tong tawag na to? Parang nasa Middle East na rin ako nagtatrabaho. Day, pag nandun na kayo, tatamarin din kayong magganon-ganon, day. Kaya wag na. Tiisin, i-enjoy ang trabaho ninyo diyan while nandyan kayo. Wag nang masyadong reklamador mga Inday, kasi pagdating nyo dito, hindi naman kayo prinsesang uupo dito eh. Hindi kayo hindi kayo princess or queen pagdating nyo dito. Tandaan, pagdating nyo dito, ang trabaho ninyo bedside, hindi kayo director of nursing, mga punyen. Charis, joke lang. Sabi, nagmumura na naman tong sikan. Yeah, pagdating ninyo bedside nursing kayo, tapos makikisama kayo sa mga kasamahan yung nauna na. So, mas mabuting i-practice nyo talaga yung pasensya ninyo, dead makels. Ang always isipin mga Inday, hindi permanente lahat ng bagay dito sa mundong ito. So, maging grateful, always be grateful sa lahat ng bagay. Diba? Kung may pera kayo, mag-travel kayo. Kung nai-stress na kayo dyan sa, sa Saudi Arabia, kung hindi kayo, di mag-ano kayo, magbakasyon. Kung hindi kayo pinapayagang magbakasyon, i-enjoy ang off mga Inday. Okay? Tandaan, mas maraming mga nangangarap na mapunta sa inyong posisyon ngayon. 'Di ba? Hindi pa kayo nakakarating ng Amerika. Ultimo NCLEX passer pa lang kayo, mga Inday. NCLEX passer o kaya USRN man yan, mga Inday, be grateful kasi maraming nangangarap at mapunta sa posisyon or title na meron man kayo ngayon. I-deadman nyo na yung mga nega na yan. Talagang merong mga ganyan. May inggit at may inggit talaga, day. Ang always nyong isipin, ito yung pinang-encourage ko palagi sa inyong lahat. Nahulog yung yung night. Always nyong isipin mga Inday, pagdating nyo dito, lahat ng sakripisyo ninyo, it will be all worth it. Ini-encourage ko rin ng lahat na mag-masters kung kinakailangan, kung meron kayong extra time, gora. Ang daming mga masters online mga Inday na pwede nyong gawin sa Pilipinas at mas mura pa. Ako nga na nandito sa Amerika mga Inday, never kong naisip na mag-masters dito sa Amerika kasi napakamahal, sayang yung pera para sa akin ha. Para sa akin lang ha, gagastos ka ng mga 20,000-30,000 USD. Nako day, i-invest ko na lang yan mga Inday. As in, hindi ko talagang pinangarap na mag-masters dito. So, okay lang sa akin kung yung masters ko is galing Pinas. Okay? Gagamitin ko na lang yan, ipunin ko. 'Di ba? Ayan. Luto-luto din pag may time para pagbalik ko, hindi na ako bibili na naman sa cafeteria. Yung bumili sa cafeteria, no? Haler, maski isipin mo pa na $8 to $10 lang per meal. Magkano ang $8 to $10? 600, 800 pesos. Mga Inday, wag nating maliitin yung pera na kinikita natin dito.
maybe iniisip natin na $8, $10 lang yan. Mabilis lang yan kitain mga Inday. Kaya natin napiling mag-Amerika, kaya natin napiling mag-abroad kasi ang inisip natin bago tayo mapunta dito ay ang sasahurin natin ay in peso. Sabi niya, ay sasahod tayo ng 300,000, 400,000. Malaki. 'Di ba? So kapag parang minaliit natin, tapos tingnan nyo kung sa ospital kayo palagi kakain, tingnan nyo lang ha, gagastos kayo kunyari ng $50, $60 or $70 per week. Tapos i-times mo yun, siguro gagastos kayo ng mga $300, $400 per week. Magkano rin yun in peso mga Inday kung in-invest nyo na lang or inan nyo na lang. Kung meron kayong time, magluto talaga sa bahay, Day. Relaxing din yan, nagawain. Nakaka-relieve din ng stress. Okay? Hindi porket hindi kayo marunong magluto ay hindi na kayo magluluto. Ang daming YouTube videos. Pwede kayo mga Inday. As in, ako nang nag-abroad ako, hindi ako marunong magluto mga Inday. Pero nung nagsimula akong mag-abroad, nung napunta na ako ng Saudi Arabia, natuto ako mga Inday. Maski hindi naman yung parang pang chef yung lasa ng mga niluluto ko. Pero pwede na. So, wag mang panghihinaan ng loob. Always isipin. Wag nang, maraming mga maraming mga tao dyan na, kunyari, for example, kakapasan nyo lang ng NCLEX sa mga Inday. Maraming mga tao na magsasabi na, ay, ano ba yan? USRN, pero parang tatanga-tanga naman. Hindi naman marunong sa skills, mga ganyan. O, marunong ka nga sa skills, pero USRN ka ba? Charis! Charis. Yon, di ba? Sabihan nyo ng ganon. Pero, wag tumigil sa ganon mga Inday. Kung alam nyo nang mahina kayo sa skills, mahina yung IV cannulation ninyo, mahina kayo sa actual, yun. Pag-igihan yung i-expose yung sarili ninyo. Always. Di ba? Pag-igihan ninyo, pagbutihan ninyo, i-hone nyo yung skills ninyo. Kasi dito sa Amerika, mga Inday, hindi lang knowledge ang labanan dito, mga Inday. Dapat meron ka ring skills. Kasi yun ang ibebenta mo sa mga employers. Kapag tapos ka na ng contract mo, as in, napakasarap kapag meron kang magandang experience. Kasi walang makakapambuli sa'yo, walang makakatira sa'yo. You can stand alone, you can live alone. Mabuhay! Charis! Ayun, di ba? Ayan, buksan na natin. Ano ba yan? Nakakaloka. Kanina pa ako daldal ng daldal. Hindi pa pala na dahil. Hindi pala nabubuksan yung stove. Kamalate pa tayo nito sa sa gym para bongga yung natin. Entrada. Charis, para magka-apam na. I-wish nyo good luck. Sana magka-apam na. Charos, hindi ko bet yung apam dahil. Gusto ko pang bumalik ng Saudi dahil. Hindi pa ako sawa sa Arabo. Charis! Ayan. Charis! Kaya i-busy yung sarili, dead makels sa mga bitter. Ayan, pakita ko sa inyo yung aking niluluto ngayon. Ayan. Yan lang. Tingnan. Huwag nyo lang yan, Baka nyo naman. Yan. Yan. Luto-luto din pag may time. Minarinate ko lang to sa bawang, tsaka merong soy sauce, beef, tapos merong konting vinegar. Ito naman, meron, lang yan, sibuyas na puti, meron akong sili, tapos merong, bell pepper. Yun lang. Tapos lagyan ko lang ng paminta, eme. O, diba? Hindi naman talaga ako, yung parang expert pagdating sa pagluluto, mga Inday. As in, hindi ako chef. Nakakaloka. Ayan. La 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 la. Ayan. Taren ten taren ten. Taren ten taren ten. Ayan, lagyan na natin ng oil. Let's see. Ayan.
Tapos, i-design ko na yan siya. Shalak! 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 Ayan, gisa-gisa lang. Diba? Para makatipid. Kahapon nga, hindi ako nakapagluto. Bumili ako sa ospital. Yung $8 ko, nang hinayang ako, mga inday. Tingnan ko kung meron kayong available na OT bukas. Baka mag-OT ako ng mga 2 oras. Charis, 2 oras. Siyalak! Baka pwede ako mag-OT ng 2 oras. Or 6 na oras. Tingnan natin. Siyalak! Gusto ko rin naman nag-OT. Ang gusto ko lang is that dapat pag hindi ko duty, dapat nakakauwi ako ng 7 or 8. Kasi gusto ko kasing nagmo-movie night ng mga 9 o'clock or 9:30 hanggang mga 12 or 1. Dapat nasa kwarto ako. Movie night, Charis! Ayan, luto-luto lang, day. Ginigisa ko na siya. Pakita ko sa inyo. Para naman hindi kayo maano. Ayan. Yan. Dead man yun na yung lutuan ko, mga inday. Ayan. Hindi yan sunog. Ano lang yan. Inaantay ko lang mag-translucent. Hindi yan sunog. Hindi ko lang hinugasan na yung after kong pagprituhan ng... May prinito kasi ako kanina. Para malasa, diba? Ayan, lagay na natin yung beef, mga inday. Naging cooking show! Ayan. Huli kong nilalagay yung bell pepper para hindi siya malanta talaga. Ayan, ang bango na! Yan. Yeah! Shalak! Tapos after nito, kakain ako, konting merienda, and then, gym na tayo. Ayan. Ayan. Pakita ko sa inyo. Naging cooking show talaga kan. Ayan. Pak! Pak, pak, pak! Ayan. Bongga, diba? Ilayo natin. Baka masira yung camera ko. Ayan. Hindi ko pa nililinis yung aking stove, mga inday. Kasi, tamad lang talaga ako ngayon. Mamaya. Meron pa akong 2 off eh. Charis. Ayan. Antayin ko lang tong maluto and then lagay ko yung bell pepper sa huli. Ang bango. Mabango siya, hindi kagaya ng jowa mo, masyado nang mabaho. Charis! Yan, pak na pak. So, wag masyadong mabagot, mga inday, lalo na kapag meron kayong magandang trabaho dyan sa Middle East. Nasa Saudi Arabia kayo, nasa Qatar, nasa promise. Pagdating nyo dito, it will be all worth it. Pag nahawakan nyo na yung green card ninyo. Charis! As in, mga inday. Nung first year ko, hindi ko siya ma-appreciate. As in, super duper. Hindi ko ma-appreciate yung blessings na binigay ni Lord para sa akin na nandito na ako sa Amerika. As in, di ko talaga siya ma-appreciate. Pero, noong umuwi ako ng Pilipinas, kamakailan lang, tapos bumalik ako, tapos yung immigration, halos wala nang tanong sa akin. Sir, sabi niyang ganun, permanent resident? US permanent resident? Ang tanong na yes! Charis! Kasi dati, nung paalis ako ng yung naka-visa packet ako, sabi niya, asan nga, ang daming mga kuda-day. Tapos sabi niya, okay, you have a green card, pak, pak, pak. Day. Binati pa ako ng Saudiya pagdating ko ng pagdating ko ng check-in counter. Sabi gano'n, sir,
Belated happy birthday. Oh, thank you so much. Charis. O, diba? Bongga. Nakakaloka. Baka lang hindi ko alam kung binati ako dahil sa, ano to? Parang premium member or Alpersan Eme. Alpersan Eme ako ng Saudiya. Diba? Baka mabait na sila kasi nga, diba? Upgraded na ako into gold. Gold na pala ako. Nakakaloka. Ang daming nagtatanong sa akin kung may mga nagtatanong, travel ako ng travel, naka-economy class ako. Para sa akin, malakas pa yung katawan ko para mag-economy. Pero, susubukan kong itry na mag-business class kung kaya ng budget this coming uwi ko. Kasi uuwi ata ako by September. Charis. By September or October, mga ganon. Gusto kong umuwi din ulit. Alam nyo na. Ayan. Tok, tok, tok. Napala akong tubig. Kailangan ko ng tubig. Yan. Lagyan na natin to. Pwede na yan. Shalak! Ayan. Nalagay ko na yung bell pepper. Tingnan nyo guys, oh. Medyo ilayo ko yung ano. Ayan, bongga. Pwede na. Antayin ko lang maluto yan and then kakain na ako for my early dinner. Early dinner? Charis. Sige na mga inday. Tatapusin ko na dito yung yung video. Thank you so much for watching again my kalokohang vlog. Kalokohan! Charis, lagyan ko pa ng pepper. Nakalimutan ko. Ano ba yan? O, diba? Sabi ko sa inyo, hindi talaga ako expert eh. Every time maglagay ako ng pepper o kaya sili, nauubo ako. Comment down below kung pareho lang tayo. Na ganon. Ayan, pak na pak to. Sana masarap to, diba? Lagyan ko ba ng asin? Huwag na, konti lang. Kasi baka naasinan ko na yung pang marinate. Lagyan ko siya ng konting tubig. Para pang lang. Kasi nung last time na nagluto ako, nasunog yung yung beef. Yung may mangilan-ngilan na na strip na nasunog. Kakaloka. Diba? At least beef yung nasunog, hindi yung buong bahay. Charis. Ayan, dito ka natatapusin ang vlog na to mga inday. Thank you so much for watching. Kapun ka. Chiang Mai la. Charis! Ayan, dito ko natatapusin mga inday. Baka magsawa na kayo, sasabihin nyo na baka may magsabi na dito na buti walang nagko-comment na, oh my God, sobrang haba ng vlog mo, Charis. Yung iba na-enjoy naman nila yung yung kaemehan ko, Charis. Ayan, thank you so much guys for watching and see you on my next vlog. Huwag mapaprostate ha, yung mga 2023 pa yung PD. Antayin, maging mahinahon, enjoyin yung life kung saan man kayo ngayon. Because pagdating nyo sa Amerika, hindi doon natatapos yung inyong mga challenges, but always enjoy every moment of your life. You have a good day and mwah! Bye-bye!